Hi guys, Pastor John Mel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Praise God. Ngayon po ay itutuloy po natin yung ating series entitled Refined Church and we're talking about purity. So why Refined Church? Kasi naniniwala po ako na meron na po tayong nature ng Panginoon. Nung namatay po ang Panginoon sa atin, para sa atin, for mankind, and we accepted Him as our Lord and Savior, we have the nature of Christ, or we have the holy nature. Pero of course, yung pong nature na yon kailangan mag-manifest. That's why we have to nurture it. So maganda mag-manifest yung holiness at yung purity na inimpute po sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi biro, you are a saint. Tayo pong lahat ay santo. Ang santo po ay hindi po yung mga namamatay tapos ikinakanonize. Ang tunay na santo ay yung mga buhay. Santo ay yung mga binigyan ng righteousness at holiness ng Panginoon. That's why, sabihin mo sa katabi mo, you're not a sinner, you're a saint. A living saint. And today, we're going to continue our series pagdating po sa purity and holiness. Alam ko, nag-enjoy po tayo dito because while we're talking about purity and holiness, ito yung one of the most unpreached topics ng generation natin ngayon. I preached this sa general service sa at 7 and 9, tuwang-tuwa sila at kanina preach din ng bishop, nag-follow up siya. And nakaka-bless. So, kanina po ay napakaganda ng preaching. And today, I want to bring you on this message titled, The Thought War. Okay? The Thought War. Alright? The Thought, iba yata yung napindot doon. Okay? Okay, take two. The Thought War. Alright? So, last week, we talked about the pursuit of purity. And we talked about that purity and holiness is possible. Sa mata ng Panginoon, pleasing tayo kasi ang nakikita na sa atin ay ang Panginoon. But of course, kailangan natin ng renewal of mind. Patuloy tayo nagbabago ng ating mind by the power of the Holy Spirit and His Word. So today, pagtunan po natin ng pansin itong topic na to, the thought war. Ready na? Okay na dyan? The thought war. The thought war. Okay? Imagine nyo na lang. Kunyari, isipin nyo na lang meron dyang the thought war. Because we're talking about, kasama talaga yan sa script, okay? Because we're talking about brain. The thought war. May naisip nyo na siya? Okay, pray tayo para mas maisip nyo pa siya. Lord, thank you po for today's service. Thank you po for today's word. Thank you po for today's worship. Thank you for this church, Lord, na patuloy po lumalago and very open para po mapakinggan ang inyong salita. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord, as we begin to battle and fight for purity and holiness. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So the thought war. Bakit po? Alam niyo po, pag sinabi natin purity, hindi lang po ito sexual. It's also spiritual, it's also mental and emotional, and sa lahat ng mga aspeto. Kasi pag narinig natin ng purity, dapat sexually pure ako, ganito. But, pag sinabi po natin purity, holistic. Mental natin, sa emotions natin, pag nakikipag-relationship ka or tumutulong ka sa isang tao o sa kapwa mo, maganda ba yung intention mo? So we're talking about purity of intention in our motives and our thoughts. So why I'm telling this? Because the battle isn't just with the flesh. Ang battle po natin sa purity hindi lang po sa laman or sa flesh natin, but it's in the mind. And until we win there, we'll keep losing everywhere else. Kung hindi natin matatalo yung mind natin, hindi natin mapupursue yung purity. So, tandaan niyo po to, purity isn't first a physical battle. It is a mental war. For example, when we're talking about lust, we're talking about sexual lust.
hindi siya random eh. Na parang nakipag-jowa ka, tapos may nangyari sa'yo. Hindi agad nangyayari yun, na, Cheren, may nangyari sa amin. No, no, no. Nagsisimula siya sa mind. It's actually a thought pattern. And the battlefield is in your mind. And victory begins not with your body, but with what you feed your brain. So, lahat ng mga nangyayari sa atin na hindi yan random or biglaan. Una, naiisip mo siya until your thoughts become your emotions, and then your emotions become your actions, and then nagiging habit. So lahat ng impurities ay somehow nag-i-start sa ating mind. Now, bibigyan ko po kayo ng 4 na bagay to have purity of mind. Kasi nga po, ulitin ko, meron tayong tinatawag na mental war. For example, ngayon, kahit nakaupo kayo dyan at naka-smile, hindi ko alam kung ano iniisip ninyo. Hindi ko alam kung pinag-iisipan niyo ako ng masama ang baduy ni pastor, no? Kahit na naka-smile ka ngayon. Though hindi kita nakikita nag-i-smile, Rain, kasi naka-mask ka, pero hindi ko alam at nakikita ang mind mo kung gina-judge mo na ako. So, nagsisimula, actually, ang battle sa mind. Wala sa kamay. Ang magsasabi ba na gawin ng kamay na magnakaw ay yung kamay? No, it's actually the brain. Nakawin mo yan. Di ba? Sapakin mo yan. Hindi yun random. It always starts in our mind. Gets? So, 4 things to have purity of mind. Napakaganda nito. You ready? Number 1 is this. You have to rethink what you feed. You have to rethink what you feed. Alam nyo, meron tayong tinatawag na feed pag nagbabrowse tayo ng Facebook, tama? Nakita mo ba yung feed mo? Check mo yung feed mo. Tignan mo ngayon, hindi natuloy yung laban ni Baste at saka ni General Torre. So, yung feed natin, yun yung nag-feed sa atin para magkaroon tayo ng mga ideas. Now, that's why we have to rethink what you feed in your mind. And sexual sin and pride and envy don't come out of the blue. It's the result of accumulated thought patterns. For example, ang anger. Sa psychology, hindi agad na magagalit ako kay Gerald, kay Kuya Engineer. Bad trip ako sa'yo. Hindi ganon. Hindi natin alam kung bakit tayo nagagalit sa isang tao kasi may accumulated thought patterns tayo na somehow dati, sinita ka niya, pinigilan mo, at dati ay parang napahiya ka at na-offend ka sa kanya, kaya ngayon lang lumalabas. So, it's a pattern. It's a thought pattern. Kaya sabi sa Luke chapter 6 verse 45, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tama ba yan? Paano nyo malalaman ngayon in our generation, especially Gen Z, no? Paano malalaman ng puso ng isang tao? Punta ka dun sa feed niya. Kung ano yung sineshare niya, yun yung nasa puso niya. Mag-share siya na about utang. For sure, mayroong taong nagkakautang sa kanya. Mayroong taong parang na-offend, nawala sa church. For sure, na-offend siya sa church. Punta ka sa feed nila kung maybe sineshare niya yung gobyerno na bakit ganito. Bakit? Kasi may experience siya about government. Because out of the abundance of the heart, the thumb tweets. Hindi na the heart, yes, the mouth speaks, but right now, the thumb tweets. Ngayon, sabi ni Jesus, tingnan niyo po ito, Matthew chapter 15, verse 19. For from the heart come evil thoughts. Sabi niyo nga, evil thoughts. Evil thoughts. And then there is murder, there is adultery, all sexual immorality, theft, lying, and slandering. Ngayon, ang konteksto nito, okay, let me explain to you yung buong konteksto nito, yung buong background nito. May nagtanong kay Jesus na mga Pharisees and mga scribes. Parang sinisita nila yung mga disciples at tinanong nila si Jesus, hey, Jesus, bakit itong mga disciples mo hindi sila naguhugas ng kamay pagkakain sila? Ngayon, si Jesus, nirebuke niya yung mga Pharisees and mga scribes.
Kasi sabi niya, bakit kayo gumagawa ng mga man-made traditions above God's command? Meron ng mga commandments, tapos yung commandments pa ng Diyos, dinadagdagan nyo pa ng mga commandments. Kumbaga, for example, sa Sabat, bawal kang magtrabaho kapag Sabat. Pero daw, dinagdagan pa nila ng 17 na commandments. Bawal gumalaw, bawal ngumiti, bawal mag-toothbrush. So marami silang idinagdag. Now, sabi ni Jesus, in-explain niya, sabi niya sa verse 11, "It is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth." In-explain ni Jesus na ang puso daw ang tunay na pinanggagalingan ng karumihan. Not external things like food or rituals. Kaya pansin niyo to, yung evil thoughts dito ang pinagsisimulan ng external actions. Saan nagsisimula na mag-commit ka ng murder? Because of your galit, nagsisimula sa mind. Papatayin ko to kasi napinahiyaan niya ako nung nakaraan, sinabihan niya akong mataba ako at yung gupit ko kung buhay pa daw yung barbero ko. So nagalit ako, papatayin ko siya. It comes from your mind. Evil thoughts. Saan nanggaling adultery? Sa evil thoughts or pattern thoughts mo na pag nakakakita ka ng mga dirty magazines and pornographic materials, and then you commit that. All sexual immorality, theft. Paano mo nalaman na paano magnakaw? Kasi pinapanood ko yung mga series ngayon. Ang ganda ng series, paano sila magnakaw sa money heist. Di ba? So, it comes from your thought. Kaya, pipitikin ko din yung pera nung classmate ko, tsaka yung iPhone 16 niya, pinitik mo. Because nanggagaling yun sa mind. It matters, right? It makes sense. Next one is lying. Slandering. Or paninirang puri. Remember this. Tomorrow's sin begins in today's meditation. Tomorrow's sin begins in today's meditation. Ako naniniwala po ko, lahat ng mga nakukomit natin pagkakamali ay nanggagaling sa utak. That's why there's a mental battle in our minds today. Ngayon, gusto ko kayong bigyan ng practical example at gusto ko mismo ma-experience nyo to. Okay ba kayo? Pikit kayong lahat and I want you to participate. Okay? Pikit kayong lahat. Okay? Okay? Pikit kayong lahat at huwag niyong isipin ang ahas. Huwag niyong isipin, sabi ko huwag niyong isipin yung ahas eh. Huwag niyong isipin yung ahas na unti-unting gumagapang papunta dun sa CR niyo habang naliligo ka. Huwag niyong isipin, kakulit niyo, sabi ko huwag niyong isipin eh. Huwag niyong isipin yung ahas na unti-unting sumasalabay sa leeg mo at pinipisil ka ng mahigpit. Wag mong pipisil. Wag. Okay, dilat na kayo. Sino dito hindi naisip yung ahas? Taas ang kamay. Naisip niyo yung ahas, tama? Okay, pikit kayo ulit. Okay, this time, gusto kong isipin niyo yung pinaka-paborito ninyong pagkain. Pinagluto kayo ng nanay ninyo. May kare-kare. May pizza. Come on. Walang KJ. May pizza, tapos may sisig, sizzling, umuusok pa, at then pag kinagat mo, crunchy, so naglalaway ka na. Tapos meron pang double Dutch, may halo-halo. Ang sarap. Oh, now, anong naisip nyo ngayon? Okay, buksan nyo na yung... Anong naisip nyo ngayon? Yung pagkain. Hindi nyo naisip yung ahas. Until sinabi ko ulit yung ahas. That is our mind. Our mind is not vacant. Hindi bakante ang mind natin. Kung ano yung finifeed natin sa mind natin, yun ang naiisip natin. Ganyan ang utak. Hindi siya bakante, laging may laman. At kung maruruming bagay ang naiisip natin at nakikita natin lagi sa feed natin, yun ang maiisip natin every day. Yun yung thought pattern natin. Pero pwede natin mabawasan at matanggal yung mga bad files sa mind natin kung papalitan natin siya ng mga magagandang bagay. Now, psychological effect is this. According to cognitive psychology, repeated thoughts form neural pathways. Anong ibig sabihin yung neural pathways? Parang gumagawa na siya ng sarili niyang
NLEX pagdating sa pornography, adultery, or theft kasi lagi mo siyang naiisip. So hindi na mahirap sa'yo kapag sinabi na, may legs na babae na maputi. Automatic mo kagad may isip. Bakit? Kasi yun yung thought pattern mo. So ngayon, ang nangyayari, it releases dopamine. Dopamine means, ito yung mga reward. I feel good pag naisip ko yung legs na maputi. Or kapag galit ka na sa isang tao kasi natutuwa ka na magalit sa kanya at siraan siya. So, meron siyang na-form na neural pathways. For example, kanina pinag-imagine ko kayo ng mga pagkain. Naglalaway tayo. Kasi may neural pathways na papunta sa ating mind. Ibig sabihin, dahil naiisip mo yung pagkain, it releases dopamine kaya naglalaway ka. So ngayon, sa patterns natin, sa thought patterns natin, ganun din po yung naiisip na. That's why, sabi sa Philippians chapter 4, verse 8, sabi dito, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, think about such things. Alam niyo po, mahirap burahin ang bad file sa hard drive ng utak natin. Pero pwede nating bawasan yung pagsasave ng bagong bad file sa utak natin through what? Through good things. Kasi cause and effect yan. Kung ano yung nilalagay mo, yun yung maiisip mo. Garbage in, garbage out. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. What you inculcate and what you input in your hard drive, which is your mind, yun yung sinasabi natin, yun yung ginagawa natin. Now, I want to give you an example. Ang algorithm kasi ng mundo ngayon, kakaiba, grabe. Last time, Ate Kay, di ba? Nagkikwentuhan lang tayo about purity or parang stoicism. Tapos nagti-TikTok ka. Kasi i-upload ko yung preaching ko about stoicism and purity. May stoicism part doon eh. Biglang may algorithm ng stoicism. May nakikinig sa cellphone namin. Hindi, totoo. Parang last time lang, pinag-uusapan natin yung mga buhok-buhok. Sabi niya, Bibi, sabi niya, magpapabuhok ako, magpapagupit ako. Mamaya may mga lumalabas ng mga products about hair. May nakikinig yata. That's the algorithm. Kaya pansin niyo ba, pag yung may nakita kayong parang real about, alam niyo yun, may mga kwento-kwento, tapos nag-stay ka doon, mamaya-maya puro ganun na. O kaya yung boxing ni General Torres tsaka ni Baste. Nag-stay ka, pinanood mo, mamaya-maya puro ganun na. Grabe yung algorithm ngayon. Kaya if we will not take care and be vigilant, may problema. Now, anong sinasabi ng mundo? Tignan nyo to Balik tayo doon sa snake illustration ko. Tignan niyo to. Filthy algorithm, next please. Filthy algorithm, what the world tells us. Ito yung nakikita natin ngayon eh. Okay, kunwari nagpe-Facebook kayo, nagre-reel kayo, Instagram or TikTok, at ito yung madalas na lumalabas. Though walang image dito, no? So, ito yung mga primarily at mga usual na nakikita natin. Okay, number 1 is this. Follow your heart. Sex is good even though you're not married. Follow killings. Okay? Next algorithm. Sabi dito, hate who hurts you. Cancel people who committed mistakes. Grabe. Yan pa lang, parang iba na yung naiisip mo, di ba? Susuntukin ko bukas yung naninira sa akin. Tatagiliran ko, lalagyan ko ng tubig, tubo dito sa gripo. Number 3, show more skin, get more likes. It's okay. Look at the algorithm. You deserve to be worshipped. Okay, next one, you deserve to be worshipped. Diba? Dapat makuha mo yung mga commendations, dapat sambahin ka, at yung likes mo, dapat maano ka. Number 5, you can do whatever you want. And that's what we call freedom. Number 8, o 7 na, you're entitled to do everything. Deserve mo yan. Kaya sabihin mo yung mga gusto mong sabihin sa Facebook, walang makikialam dyan. Number 7, truth is whatever you feel. Kung anong nararamdaman mo, yun ang tama.
Number 8, God's Word and worship is optional. Okay, stop muna tayo sa algorithm na yan. Kung ito lagi yung algorithm ng mind natin, because of social media, because of your company, because of your TikTok, for sure yan din ang lalabas sa puso mo. But here's the thing. This is the Jesus algorithm for a pure mind. Kung ito lagi ang napapakinggan mo, number 1, Jesus is the truth. Okay, number 1, Jesus is the truth. Build your mind on Him. I am the way and the truth and the life. Imagine mo kung everyday yan ang naiisip mo. Number 2, Jesus is your honor. He gave you His word. You are precious in my eyes and honored, and I love you. Number 3, Jesus is your righteousness. Stand secure in Him. There is now no condemnation for those in Christ. Wow! 4, Jesus is your purity. Walk in what He made you. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. 5, Jesus is the beauty your heart longs for. He is altogether lovely. Number 6, Jesus is your commendation. He makes you pleasing to the Father. This is my beloved Son. In Him I am well pleased. 7, Jesus is your excellence. Grow into His likeness. In Him all the fullness of God was pleased to dwell. 8, Jesus is worthy of all praise. Let your thoughts worship Him. At the name of Jesus, every knee should bow. Imagine nyo kung every day, iyan ang algorithm ng buhay ninyo. Ang saya ng Kristiyano. Buhay Kristiyano. Because Philippians chapter 4 verse 8 is God's algorithm for a renewed mind. Ngayon, mga kapatid, hindi niyo pwedeng pagsabay-sabayin or pwedeng paghalu-haluin yan. Nasasabihin na, okay, Jesus is my God, pero dapat i-worship nila ako or dapat malike ako at dapat sumikat ako. Hindi natin pwedeng pagsama-samahin yan. Remember, purity means walang halo, it's pure, it's unmixed. At pansin nyo po, yung algorithm ng mundo, ano ang reference? Ang reference ng algorithm ng mundo is what? Feelings, experiences, hate, and worldly desires. Pero kanina, binigyan tayo ng algorithm ng Panginoon at may reference siya. At ang reference ay ang salita ng Panginoon. And it's true. Why I'm telling this? Kasi po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, we have to have that algorithm in our minds. Lord, gusto ko pong basahin ang inyong word daily. That's why, pag nagbasa ka ng Bible, maganda hindi natatapos doon. Mamaya ulit, okay? Every day. Kaya pray without ceasing. Ibig sabihin ng pray without ceasing, every now and then you're praying and talking to God. And that is our algorithm. Now, you have to fill your mind with Scripture, godly conversations, and beauty rooted in truth. Kaya po kapag nagbabasa tayo ng Bible, naniniwala ako kung ano yung mga jokes mo, yun ang references mo na nakukuha sa Facebook. Oh, seryoso. Nag-joke ka about sex, nag-joke ka about paninira at sa gobyerno, for sure. Yun ang nababasa mo at lagi mong pinupuntahan. Pero kung ang bukang bibig mo is, Lord Jesus, your relationship with God, your ministry, the people, obedience, maybe, and I'm sure of this, you're reading the gospel. You're reading His Word. Kaya gusto ko po kayong tanungin ngayon, what do you daydream about? What YouTube videos dominate your feed? What are you feeding your mind with daily? Check nyo nga yung phone nyo ngayon. Punta kayo sa YouTube. Baka nakikita nyo dyan. Ano? Sexy dance. Are you still there? Okay. That's number 1. We have to rethink what we feed. Number 2. Reject the poison. Reject the poison. Lust,
Pride, envy, anger, spiritual pride are poison. Stop drinking it. Kapag merong poison sa pagkain ninyo, do you manage it ba? Di, ma-manage ko lang to basta konti-konti lang. No, you reject the poison. Tama ba? Because remember this po, sin kills not instantly, but gradually. It poisons the soul like arsenic, bit by bit. Alam niyo yung arsenic? Arsenic, it's a chemical na parang pag nainom natin ito, toxic siya, poison siya. Pag nainom natin ito, hindi natin nararamdaman na may poison. Pero dahan-dahan, pinapatay niya yung liver mo, yung puso mo, at yung lungs mo. That's what sin does. Akala natin walang nangyayari sa atin. Pero unti-unti, sin kills our relationship with God. Hindi ko sinasabing nawawala yung kaligtasan natin. But when we continually do and deliberately do yung mga sins na alam mong hindi maganda sa mata ng Panginoon, unti-unting namamatay yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi na natin siya naririnig. It kills. It separates us dun sa appetite, sa peace and intimacy natin sa ating Panginoon. Kaya pansin niyo po, unti-unting namamatay yung joy natin pag nagsiserve tayo kay Lord. Because we're deliberately doing those sins na alam nating hindi maganda sa paningin ng Panginoon. 1 Corinthians 6:18-19, flee from sexual immorality. Your body is a temple of the Holy Spirit. You are not your own. Sabi po dito, you are not your own, meaning, yung katawan natin na hindi na po sa atin, kay Kristo na yan. Bakit kay Kristo yan? Kasi binili ni Kristo yan sa pamamagitan ng kanyang dugo. You were bought at a price. So it means your body is the temple of the Holy Spirit already. It's not ours. It's God's. So our body should be used for His glory and for not for earthly desires. Tandaan niyo po, ang Holy Spirit ay nasa inyo kung talagang tinanggap natin ng Panginoon. That's why when you're committing sin deliberately, you're actually grieving the Holy Spirit. Kaya minsan, tatapatin ko po kayo, no? Meron sa psychology, may tinatawag na cognitive dissonance. Alam niyo yung ibig sabihin ng cognitive dissonance? Sabi dito, is the uncomfortable feeling you get when you do something that goes against what you believe is right. Sino dito naniniwala na ang mga Kristiyano dapat mamuhay sa purity at holiness? Amen. But sometimes, may mga ginagawa tayo mga bagay na alam nating taliwas doon sa turo ng Panginoon. Kaya yung mind natin, nalilito. Teka, alam natin yung truth, kailangan natin magpakabanal. Alam natin, dapat, di ba, kailangan natin maging pure, kailangan natin magmahal ng kapwa, magpatawad. Pero you're not doing these things. So yung mind natin sobrang nalilito. Kaya I tell you, maraming hindi na nag-church ngayon at nagsiserve ngayon. Not because of church hurt, not because they were offended, but because of shame and guilt. Kasi yung mind nila nagpuproduce ng anxiety of shame and guilt. So, this is what we call purity and holiness. When the Bible says, kaya maganda man-nurture po natin ito. Hindi ko sinasabing maging perfect tayo. Walang perfect. But we have to work out, to progress and nurture the holiness na binigay sa atin ng Panginoon. May nature na po tayo. Now, kung papansin niyo po, Pastor, tanong ko lang po ito. Let's talk about psychology. Paano nag-workout ang addiction? Kasi gusto ko, may sinabi si Paul sa 1 Corinthians chapter 7, bakit ko ginagawa itong mga kasalanan na ito, ayaw ko naman ito. Parang gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Minsan, we're addicted. And this, how addiction works. Tingnan nyo, ang addiction, sanay yan sa dumi. Kaya, kailangan mo ng mas maraming dumi para maramdaman mo yung
pagiging high. For example, tumikim ka. Ganito nagsisimula yan. Tumikim ka ng vape. Okay? Tumikim ka ng vape. Umubo pa ka ng minsan, di ba? Kasi pag humipak ka, talagang lakas. Nagmamagic ka pang gano'n, okay? Si Doc, reference ni Doc yan. Okay. Na-miss ko yung Doc, ah. So, vape. Masamang vape? Tingin niyo masamang vape? Hindi. Walang nakalagay sa Bible na masamang vape. Pero for sure, masama sa kapwa, sa sarili mo yan. Now, hindi ka na kontento sa vape. Pero wala rin palang nakalagay sa Bible na mag-vape ka. Okay? Walang nakalagay, pero wala din nakalagay na mag-vape ka. Vape ka. Pastor, di na tumatama sa akin to. Kulang na to. Hindi naman kita sisitayin, pero bahala ka na kay Lord, di ba? Okay, pag nakita kitang nag-vape, hindi kita, nahiya. Alam niyo, minsan pag nakikita ko yung mga tropa natin nag-vape, hindi ko pinapansin kasi nahiya ko na baka mahiya sila sa akin. Hindi ko kayo papansin. Pero, tingnan to, vape. Kulang, oh. Kulang na sa tama. Ano nang titirahin yan? Ang titirahin na yan, Marlboro Menthol. Menthol. Yung may pinuputok-putok. Ba't ko alam? Ganun din ako dati. Putok-putok muna. Blackbat pa dati. Puputok. Okay lang to kasi cool to eh. Tsaka malamig dito. Malamig sa bibig. Be fresh. Okay, so malamig. Pero di ako nakontento. Parang ang jologs pag may mga, di ba Doc? Ikaw dati? Yun lang. Okay. Pag yung may menthol, parang jologs ito, pang chicks. Oh, this is not me. Cool ako eh. Lights na ngayon. Hindi ka na kontento sa lights. Parang mas malakas yung tama ng pula. Pero hindi ako nagpula, sobrang lakas nun. So, lights lang kami. Ito, though hindi naman ako nagshabu, no? Okay, mukha lang ako nagshabu dati, okay? Pero, hindi ka na kontento. Marijuana. Pagkatapos ng marijuana, hindi ko na kontento, gusto ko mas malakas. Shabu. Mas malakas sa shabu, katol. Mas malakas sa katol, cocaine. Mas malakas sa cocaine, yung kilikili ng katabi mo. Dito lang. Hindi. That's how addiction works. Kailangan mong mas mataas, doktor, may mga doktor tayo dito. Kailangan mo na mas mataas na dosage para maramdaman mo yung tama. Bakit? Immune ka na and you're used to it. So ngayon, kapag medyo naboboring ka na sa one verse na binabasa mo, dagdagan mo na in relation sa ating spirituality. Doon tayo lumalakas. Maganda maging addict tayo sa pagbabasa ng Bible. Dahil sa pagbabasa ng Bible, walang sobra. Amen? And tandaan nyo to, nawawalan ang addiction kapag nagsimula tayong mag-say ng no at tumanggi. That's the time that you will say no. And the moment you said no, it screams your desire. Pero habang ginugutom mo yung addiction, nawawala yung sigaw niya. So guys, ang mga addiction natin, for example, sa computer, di ba? Sa computer. Umpisa yan sa ML or Roblox, di ba? Sino dito naglalaro ng Roblox? Roblox, di ba? Nung bata ka, kasi Gen Z okay, Roblox. Hanggang ang susunod sa Roblox, Skibidi Toilet. Ano pa yung iba? Dota. Ano bang may highest sa Dota? Counter-Strike. Hanggang sa kina-Counter-Strike mo na yung kapitbahay nyo. Kasi hindi ka na... That's how addiction works. I was reading this book. Ang ganda ng sinabi niya. Let's talk about sexual purity. Sabi niya, maganda sa lahat ng bagay, discerning tayo. Sabi niya, ang food at ang water
necessity to ng tao. Kapag hindi ka kumain at hindi ka uminom, mamamatay ka, tama? Pero sino na magsasabi na kapag hindi ako nag-wifi at nag-computer at nag-video games, mamamatay ako? Ang sabi niya kasi ganito, food and water are necessity for you to survive. Pero kapag walang sex, you will still live. Sex is not an emergency. Sex is not a necessity. So my conclusion to that is this. Possible pala ang sexual abstinence or maging abstain tayo sa sexual act. So, we have to be discerning. Lord, I have to reject these impurities and I want to live in holiness and purity. Do you really believe lust is poison? Do you treat it like it's killing your future? Tandaan niyo po ito, lust doesn't start in your hands. It starts in our head. Amen. Tabi mo yung katabi mo. Nandiyan ka pa? We are growing. Amen? We're growing. Number three, how to have purity in mind. Number 3, you have to reinforce your boundaries. You have to reinforce your boundaries. Okay, maganda po sa atin dito, especially youth, no? Magkaroon tayo ng let's build boundaries sa buhay natin. And tandaan niyo po to, boundaries are not legalism. They are strategies for survival and true joy. Kaya pansin niyo po, yung mga leaders natin, yung mga parents natin, ako na-appreciate ko yung mga parents na, okay, may curfew ka, that's a boundary. Hanggang 9 p.m. ka lang, beyond that, uwi na. Kasi baka anong mangyari sa'yo, that's boundary. And it leads you to safer life. When your leaders and parents teach you to make boundaries, that's not legalism. That's what we call discipleship. We don't drift into purity. We decide and draw lines ahead of time. Tandaan niyo po ito, ang kabanalan ay hindi aksidente. Ang kabanalan ay pinagpaplanuhan. For example, sa pagbibuild po ng boundaries. For example, sa cellphone ninyo, lahat naman tayo may cellphone dito, no? Of course, wala kang magawa, 2:00 ng hapon, tapos biglang nag-pop up yung chat ng ex-boyfriend, girlfriend mo. At sabi niya, hi. Ngayon, dahil wala kang boundaries, at kapag wala kang boundaries, ang lakas ng tendency mo. Magkakaroon ka ng tendency. Anong gagawin mo? You will check her or his story. And maybe magre-reply ka dun sa story niyang nakakatawa na, ha ha ha. Then nakita mo ulit yung sarili mo having a conversation with your ex. Here's the thing. Plinano mo ba magkasala? Hindi. Pero hindi ka rin nagplano para magkaroon ng boundary. Yes, wala akong plano magkasala. Sino ba dito may plano ako ngayon, magkakasala ako ngayon, Kuya Doc. Meron bang ganon? Wala tayong plano para magkasala. Pero ang problema, wala din tayong plano na mag-decide na magkaroon ng boundaries. Kaya sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ibig sabihin ng above all else, una sa lahat, bago yung mga priorities mo, yes, pupunta ka sa classroom mamaya, hindi mo alam kung ano mangyayari doon, magwo-work ka, hindi mo alam kung pagtitripan ka ng boss mo, pupunta ka dyan sa palengke, hindi mo alam kung sisigawan ka ng mga tindera dyan or whatever. That's why above all else, we have to set our hearts and guard our hearts. Yes, Lord, I know, ang mundo maraming sinasabi sa amin about impurities and sexual desires and pride and hatred, but above all else, I will guard my heart, Lord. Above all else, ito yung mga nasa top priorities ko, Lord. Sabi po dito, heart in Greek is leb, meaning
one's inner self. This is not your literal na heart. This is your inner self. This is your mind. This is your will. This is your thoughts. At sabi dito, for it is the wellspring of life. Alam niyo yung wellspring? Ito po yung bukal na naglalabas ng tubig. Ngayon, ang tanong natin dito, pwede mo bang inumin yung maduming wellspring? Pwede. But imagine the toxic and waste you drink. That's why you have to guard your heart. Your flesh will demand that you give it new fuel. Sasabihin sa'yo ng flesh ninyo ganito, hey, feed me, feed me, feed me. Iiyak yung flesh ninyo. Kaya minsan, di ba, hindi nyo mapigilan yung sarili nyo kasi umiiyak. Yung sarili nyo, gusto kong kumain. Kahit busog ka na, kakain pa ako sa Samji, tatirahin ko lahat to, umiiyak because of gluttony. Or maybe because of pornography, parang ayaw mo naman magkasala at wala ka naman plano na magkasala, but because of your desire, you did not guard your heart. Then you open and browse that website. So how can we set boundaries? Psalm 119:37. Sabi po dito, turn my eyes away from worthless things. Sabi niyo nga, worthless things. Worthless things. Preserve my life according to your word. Pag sinabi po natin worthless, it means useless, empty, futile, evil. But purity is preserved through God's ways and words. So maganda sa atin dito. Yes, marami lumalabas sa TikTok natin, lumalabas sa Reels natin, but we have to turn our eyes away from worthless things. Kapag alam mo meron ng naka-bikini dyan, iliwas mo na yung tingin mo. Hindi yung titignan mo pa mula ulo hanggang paa. So we have to turn our eyes away from worthless things. Job 31:1. I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Because sexual purity starts in the heart and eyes. Imagine nyo po ito, guys. Imagine nyo to, guys. Nung time nila Job, wala pang Instagram nun. Wala pang Reels, wala pang internet. Pero gumawa na siya ng covenant sa Panginoon, Lord, hindi ako titingin sa virgin na babae para pagtinginan sila ng malaswa. How much more ngayon? May billboards, kaliwat kanan, pop-ups, viruses. Mas kailangan natin ng covenant. Lord, I made a covenant with my eyes. Hindi lang po sa mga babae, kundi kung paano natin tignan yung mga tao mula ulo hanggang paa. Is our intention good when we help them? So maganda po sa atin dito, have a purity covenant. Like Job, make it public. Sabi mo nga sa katabi mo, bantayan mo ko, bantayan mo yung mata ko. Saan-saan kasi lumilingon eh. Have accountability partners. And make it non-negotiable. Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. We have to recognize worldly patterns. Guys, you will never defeat yung mga kaaway natin without recognition. We have to recognize, teka, ano ba to? Hindi, maganda ba to or hindi? I have to flee from this. You have to ask God to reveal His purpose. Colossians 3:5. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Guys, we're responsible to reject what is impure. Ulitin ko po, binigyan na tayo ng Panginoon ng nature and ng power to resist. But we have to recognize and we have the responsibility, guys, I will put to death and flee from this sin. Psychological effect. Guys, tignan nyo to. Always remember this. Boundaries interrupt impulse. Anong ibig sabihin po niyan? We are creating our boundaries. At yung boundaries na yun,
yun yung hindi lang basta magre-resist, kundi totally, hindi mo na mararanasan yung temptation na yun kasi hindi mo na sinubukan pang puntahan. For example, ganito. Makakakita ka ba ng mga nude photos kapag hindi mo nahawakan yung phone mo at night? Yes or no? Yes. Ang tanong dito is hindi, kaya kong i-resist ito. Hawakan ko pa rin ito, basta kasi pampatulog lang. Biglang may nakita. Wala ka namang plano ulitin kung magkasala. Pero dahil wala kang boundary, nagkaroon ka ng puwang para magkasala. That's why, yung boundaries is this. Boundaries interrupt impulse. Hindi ko nahawakan yung phone ko, I will pray and then I'll sleep. Nagkaroon ba ng chance yung kasalanan na i-tempt ka? Hindi, kasi nagkaroon ka ng boundary. Huwag ka nang lalabas ng bahay, umuulan. Huwag ka nang magmotor, anak. Hindi, dahan-dahan lang ako, Nay. Lumabas ng bahay, nagmotor. Binangga siya kahit dahan-dahan lang. Patay. Ang boundary mo ganito, upo na lang ako dito, magkape na lang ako. So we have to set boundaries. Pastor, hindi, promise. Promise, magmamahalan kami, pero promise, hindi ko gagawin yun. Delikado. We have to set boundaries. So set digital and physical boundaries. We have to unfollow, uninstall, unsubscribe. Amen. Unsubscribe sa Netflix. Hindi, Lord, wala naman, set boundaries. Parang hirap, Lord. Nag-pray naman ako bago ako nanood ng incognito. Are you still there? Number 4, and then I'm done. Kasi may fellowship ng kids at ang preteens natin ngayon. Repeat what is righteous. Sabihin mo nga, repeat what is righteous. Repeat what is righteous. Thoughts become habits. Tandaan niyo po to. Habits become character. And tandaan niyo to, no man wakes up an adulterer. Ang nangyayari dito madalas, he practiced it in secret first. Wala akong nakitang lalaki na pagkagising niya, adulterer na siya. Nagiging adulterer ang isang tao kapag iniisip niya ito sa thought niya and then naging action. Kasi na-feed yung mind niya. Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. Mga kapatid, gaya ng sabi ko lately, kami mga pastors ninyo, mga leaders and mga parents ninyo, pwede nyo kaming lokohin. Si Lord hindi natin maloloko. Si Lord mabilis magbigay ng grace, but He's so hard to fool because He sees us. That's why we have to obey His commands and live in purity. Sabi ng isang kasabihan, sow a thought, reap an action. Sow an action, reap a habit. Sow a habit, reap a destiny. Lahat po ng emotions, lahat ng thoughts, lahat ng emotions, lahat ng actions, lahat ng habits ay nanggagaling sa thoughts natin. And I want to ask you this question, what thoughts are you rehearsing? What habits are you strengthening? Pagdating po sa sexual purity and adultery and pride, tandaan ninyo to. This is wild. That's why your most important sex organ is your brain. If our brain is pure, we can live holy and pure. Ang tanong ko po is this, pinapakain mo ba yung utak mo ng lust or pinapapayat mo na yan? Pinapalakas mo ba yung passion or pinapalakas mo ba yung passion mo kay Kristo o pinababayaan mo magutom yung passion mo kay Kristo?
ang panlaban po natin sa impurities is not our self-will or our self-discipline, but God's Word. Psalm 119:9. How can a young man keep his way pure? By guarding his heart according to God's Word. And I have hidden His Word into my heart so that I might not sin against you. Psalm 119:11. Sabi ni Martin Luther, you can stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your head. Ganda. Ang mga birds daw, hindi natin mapipigilan na lumipad sa ulo natin yan. Pero pwede natin mapigilan na magtayo sila ng nest sa uluhan natin. Guys, hindi natin mapipigilan kung anong ibabato sa atin ng mundo. Pero kaya natin pigilan kung ano yung nag-i-stay sa mind natin. How can we do that? By reading God's Word and follow His algorithm, like I've said earlier. Remember this, make godly repetition a rhythm. Daily scripture, confessing to a brother, praying truth, and cutting triggers. So guys, you want to live holy and pure? Read the Word of God. Read the Word of God. Confess to one another, the Bible said in James. Pray without ceasing. And cut our triggers. We have to practice righteousness, not just resistance. Kasi when we practice righteousness, nagiging habit na natin yun at yun na yung nagiging normal sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may good news ako sa'yo. The good news is this. God offers detox by grace and truth. When you read His Word, when you read His promises, and obey His commands, by grace and His truth, nagkakaroon tayo ng brain detox. That's why our mouths, our hearts say, I want to live in purity. Amen? Pwede po bang tayo tayong lahat? Thank you, Lord. And before we sing the song, ang ganda ng worship song na kinanta mo kanina, Ate Kay, before we sing that, can we just put ourselves into the presence of God? And this time, pwedeng magkaroon po tayo ng covenant sa Panginoon. Lord, I want to have a covenant sa aking mga mata, Lord, at sa aking puso. That, Lord, hindi ako titingin sa mga maruruming bagay, sa mga worthless na bagay. Pero titingin ako, Panginoon, sa kagandahan ng inyong salita at ng inyong person, Lord. Jesus, I want to see you face to face. Paano mangyayari yun? Matthew 5:8. Blessed are the pure in hearts, for they shall see God. So let's pray and have a covenant, Lord. I want to have a covenant with my eyes and to guard my heart, Lord, our hearts, so I can live holy and righteously, Panginoon. Come on, maybe 1 minute, talk to God. That, Lord, I will practice righteousness. I will practice holiness. I want to take care of my testimony, Lord. I want to take care of that purity sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking pag-aaral, sa aking karelasyon po ngayon. Guide us, guard our hearts. Mag-girlfriend, mag-boyfriend po kami, guard our hearts, Lord. Guard our minds. Guard our eyes, Lord. Our thoughts, in Jesus' name. And every day, we will worship you. We will worship you in spirit and truth. Come on, worship the Lord. As you make a covenant to God. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry.
It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back. It's all about you, Lord. Jesus, I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Come on, say. I could sing of your love forever. 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 I could sing of your love forever.
Pwede bang hawakan natin ang ating mga puso? Lord, thank you for this worship. Thank you for your word. Thank you for constantly reminding us that there is grace and there is truth that can detox the impurities in our minds, corrupted mindsets, Lord. And thank you, Lord, dahil unti-unti kami nag-grow to live righteously and holy and purely, Panginoon. And I pray that this church will truly be called a refined church. Salamat po, Panginoon, for every heart, for every young person who is here today, for every group of people who are here today. Kung ano man po ang nararanasan nila at dinadamdam nila ngayon, I believe, Lord, there is grace and there is truth. Salamat po, Panginoon. Masaya kaming nakakarinig ng ganitong mga salita that corrects our hearts, that rebukes us, but Lord, that loves us. Salamat po at pinupuri ka namin at minamahal ka namin at Lord, sinasamba ka namin. Lahat ng magagandang bagay ay binabalik po namin sa iyo. So Lord, this is our prayer and everybody would say, Amen and Amen and Amen and Amen.